natatambakan ng basura. Ayan, pag naka-stack. Kung hindi po tayo magtutulungan, baliwala po. Babalik at babalik kung naalala nyo. Ang tagal na natin sa amin. Parang makikinabang ng bawat residente. Yan, kung makikita nyo yung bangketa po yan, oh. Kung makikita nyo, halos sinakop yung bangketa yun. Nilagyan na nila ng tabi, nilagyan nila ng ano. Yun ang may tulungan nyo na kami. Tulungan nyo na yung ating kali ng mayapan natin sila. At kung hindi, yun, atin na nila, maitatabi nila, maipapasok nila sa bahay nila. Okay. Pagtapos magtinda, sana inilili na may alis yung makikita nyo. Sana na yung pagtaas magtinda, itabi nyo po. Good to see you again. Thank you po. Trabaho na ulit. Opo, trabaho na tayo, Yorme. Yorme. Oh, good to see you again. Thank you po. Trabaho na ulit. Opo, trabaho na tayo, Yorme. Ito! Panalo! Yung mga tol, ito tuloy-tuloy pa rin yung clearing natin dito sa may kali ng Delpan. Ito yung pamumuno natin, kasama natin yung flood control 1 at yung mga foreman dito ay nagbibigay muna tayo ng warning. Winawarningan natin, kinakausap natin ng maayos. Siyempre ayaw din namin magkaroon tayo ng hindi magandang pagkakaunawaan. Kasi nga po, kailangan po namin tulong ng bawat mamamayan. Ang bawat isa po rito, ng bawat barangay, ng bawat mamamayan, kailangan po namin tulong nyo. Kung hindi po tayo magtutulungan, baliwala po. Babalik at babalik kung naalala nyo. Ang tagal na natin ng clearing operation pero bumabalik pa rin tayo sa umpisa. Kailangan po namin yung tulong ng bawat isa sa atin, ng bawat mamamayan natin, ng bawat barangay, ng bawat residente. Kailangan po namin tulong. Hindi po ako magsasawa na makiusap sa inyo at sabihin po na parang awa nyo na po, tulungan nyo na kami. Tulungan nyo na yung ating kali ng Maynila para hindi na tayo maging paulit-ulit, pabalik-balik sa mga ganitong sitwasyon. Kung makikita nyo sa mga ibang vlog ko, makikita nyo ang bawat mamamayan din, tayo rin yung gumagawa na ikadudugyot, ikapapangit ng ating mga lugar, ng ating kalye dito sa kali ng Tondo sa Maynila. Kung mapapasyalan nyo po yung mga video ko, tayo mismo ang gumagawa ng ikadudugyot ng ating kalye dito sa Maynila, lalo na rito sa Tondo. Kaya kailangan po namin kayo, kailangan po namin ng tulong nyo. Kung makikita man po ako, paulit-ulit ang sinasabi ko, hindi po ako magsasawa.
kailangan po namin kayo. Kailangan po namin yung tulong nyo. Sana po makiisa na po tayo sa ginagawa natin ito. Para sa inyo po ito, hindi po para sa amin. Ang makikinabang din po nito mga tol, ang bawat isa sa atin. Ang bawat mamamayan natin, ang bawat residente natin dito sa kali ng Tondo sa Maynila. Sana mga tol, yung mga kapanood nito, tulungan nyo na kami. Mga mamamayan namin dito sa may Tondo. Kailangan namin kayo. Kailangan namin yung tulong nyo. Kailangan namin tulong ng bawat barangay, ng bawat mamamayan, ng bawat residente. Laban natin to mga tol. Para sa atin to, para sa magiging mga anak natin sa susunod na henerasyon na maging maayos na ang bawat kaling ating dadaanan dito sa kali ng Maynila. Yan, kung mapapansin nyo yung mga kasamahan natin, talagang binibigyan natin sila, kinakausap yung mga tao, kung maaaring itabi nila, maganda silang mga itabi. So, ginagawa po natin ng mga kasamahan natin na makipag-usap. Nagbibigay po tayo ng warning kung talagang hindi na may alis, yung makikita nyo. Kaya mga tula, ito talagang ang ano natin dito, warning, makapag-usap kung talagang hindi dapat ayun. Kaya mga tol, hindi tayo makapasita ng mga sasakyan kasi wala tayong kasamang MTPB. Kaya talaga yung mga tayo sa mga obstruction lang. At ito, kung talagang pwedeng makiusap, papakiusapan natin sila. At kung hindi, yun, atin na isasampa. Sana mga kababayan natin, mga residente natin sa bawat barangay, tulungan nyo na po yung barangay nyo at tumulong na rin po yung bawat barangay sa paglilinis, pag-aayos ng ating bawat kalye dito sa may kali ng Tondo. Tulungan nyo na kami. Kailangan po namin ang tulong nyo. Hindi po tayo magtatagumpay kung hindi po tayo magtutulungan. Kailangan po namin tulong nyo. Kailangan po namin kayo. Sabi ko nga, hindi naman po masama maghanap buhay. Wala pong batas na nagsasabing masama ang maghanap buhay. Yun lang o, naiilagay natin sa maling lugar, sa maling sitwasyon, sa maling oras. Sana po, itama na natin yung mga nakagawian natin. May mga maliho tayo. Saragosa.
Ito mga tol, dito naman tayo sa may kali ng Saragosa. Yan mga tol, tingnan nyo, binibigyan muna natin sila ng warning. Binawarningan po natin sila. Yan, kung makikita nyo, yung bangketa po yan, oh. Kung makikita nyo, halos sinakop yung bangketa yun. Nilagyan na nila ng tabing, nilagyan nila ng ano, yun ang may mga tabing na. Kaya tayo po, nagbibigay muna tayo ng warning. Yun talagang hindi nila kaya ng alisin o wala silang paglagyan. Yun, aalisin na natin, tayo na mismo maglalagay. Ayan. Kung mapapansin nyo, binigyan po muna natin sila ng warning, kinausap ng mga forma na kasama natin, mga laborer. Yan, dito tayo pumesto sa ibabaw para makita nyo. Para makita nyo mismo yung mga ano natin, yung capacity ng bawat lugar. Kung ano ba yung, para makita nyo rin po kung ano yung mga nalabag nila, kung hanggang saan sila sumakop. Yan. Ito, katulad nito, mga tol, wala yung may-ari. Ayun nga, nasa kali na kasi. Hinanap yung may-ari, wala. Ito. Ihatake nyo lang, dadalhin sa opisina. Yan mga tol, yan makikita nyo, binibigyan muna natin sila ng warning po. Okay, kailangan muna natin magbigay ng warning, pakiusap yung susunod na balik natin. Kung talagang lumabag sila, kukuhain na natin. Sana yung mga kababayan natin nga, mga barangay official, kung talagang siyempre dito tayo talagang hanap buhay na natin yung pagtitinda, yan katulad niyan, sana in-meeting ng barangay kung hanggang saan lang sila pwede magtinda, kung anong kali pwede nilang pagtinda, kung talagang wala talaga sila, talagang sarap lang ng bahay nila o ano, sana bigyan sila ng sukat ng lamesang ilalatag nila. Tapos bigyan sila ng oras kung anong oras na sila pwede magtinda. Tapos pag walang tinda, liligpitin nila, ipapasok nila sa loob ng bahay nila pagtapos sila magtinda. Sana ma-meeting sila ng bawat barangay na pagtapos sila magtinda, yung mga gamit nila pagtitinda, mga lamesa, kariton o anuman, sana ipapasok nila sa loob ng bahay nila. Para hindi nakatulad kung ganito na nakahambalang, para naman po yung bawat bangketa natin magamit po ng mga residente natin. Saka isa po, pag ganyan naka-stack na yan mapupuno yan ng mga basura sa ilalim, mahatakin ng mga daga, oo naman, maiipunan ng basura sa ilalim para if ever na pagtapos sila magtinda, nalilinis po na ano po. Sana po pakiusap ko po sa bawat barangay, i-meeting nyo po yung mga residente nyo po
Kung talagang hindi maiwasan yung pagtitinda. Yan o, para pagtapos magtinda, hindi po ganito na nakakalat sa kalye. At least yung maititiklop nila, maitatabi nila, maipapasok nila sa bahay nila. O kaya maitatabi sa tabi ng bahay nila. Yan mga tulo, yung sasabi ko nga sa'yo, yan, tulog yan. Sana na ititiklop, na itatabi para pag walang tinda, yun o, nakatabi po sila. Nay, sana palitan nyo po yung natitiklop. Palitan nyo po yung natitiklop para pagtapos yung magtinda na itatabi nyo sa loob ng bahay nyo. Para hindi po ganyan, tignan nyo po yung ilalim na pupuno ng basura. Hindi po, yung karito nyo, palitan nyo yung natitiklop na lamesa. Lamesa na lang. Para pagtapos yung magtinda na ipapasok nyo po. O kita nyo po na yung ilalim na anuan ng basura. Pinta ko na mga po ito eh. Pinta ko na. Makipag-coordinate kayo sa barangay para makipag-ano po kayo sa barangay nyo para alam nyo po kung saan po kayo at anong oras kayo pwede mag-ano tinda. Kita nyo na natatambakan ng basura. Sige po ha. Yan kasi kung mapapansin nyo, karamihan po sa atin dito sa Maytondo, ang hanap buhay talagang magtinda ng mga pagkain yan. Bilang nga sana, bilang isang manininda o bilang isang vendor, magkaroon po tayong responsibilidad. Yung responsibilidad po na yon na gawin natin, unang-una, maging malinis yung ating lugar na pinaghahanap buhayan at syempre maging safe din yung mga itinitinda natin pagkain, maging malinis sa mga mamamayan natin. Kaya yun po yung responsibilidad natin bilang isang manininda. Sana alamin po natin na ang kali po, hindi po lang tayo ang gumagamit. Lahat po ng naglalakad na dumadaan sa kali ng dito sa Maytondo, lahat po tayo naghahanap buhay, may pamilya, at kailangan din natin lakaran. Kaya sana po, ayan o, katulad po niyan mga tol, pagtapos magtinda, sana inililigpit po. Para po hindi ganyan, para ang kali, bangketa, nagagamit din ng ibang mga residente natin. Kaya sabi ko nga sa inyo, lahat tayo kailangan gumamit ng kalye. Lahat po tayo may pamilya, naghahanap buhay, may karapatan. Kaya sana po bilang isang manininda, bilang isang vendor, gamitin nyo po ang kalye ng tama. Kaya katulad nyo ng freezer nila, sana na ipapasok po nila pag po dyan. Nay, sana palitan nyo yung mga ano nyo na ititiklo para pag wala po kayong tinda na itatabi nyo po. Yung mga lamesa nyo, dapat na itatabi nyo po. Ha? Yan o, tulad yung sinasabi ko. Natatambakan ng basura. Ayan, pag naka-stack yan. Natatambakan ng basura yung ilalim. Siyempre yan, ano ng mga ipis yan. Sana na yung pagtaas magtinda, itabi nyo po. Sana maintindihan tayo nila. Sana maintindihan natin ibig sabihin natin. Warning mga kabayan. Pwede naman magtinda po yan katulad yan. Tingnan nyo yung ano, may sukat sila, may ano, tapos yun. Sana pag ano, tapos sila magtinda, itiklop nila. Walang magawa. Walang magagawa. Kaya binoto ko si Moreno, dalagyan.
babae pa yan, babae pa. Yan, ito katulad nito. Malubay, mismo sila na nagpasira. Ayan, medyo ayun na, mismo may-ari na po yung nagpaano kasi kung makikita niyo yung kondisyon, bulok-bulok na rin. Ayan. Hindi na rin maganda para pagtindahan ng ito. Di. Yan mga tol, yun. Tuloy-tuloy pa rin, binibigyan din natin ng warning na yung mga tao dito. Yan, yung iba talaga, yung katulad nung nakita nyo kanina, mismo yung may-ari na ng stall na nagpagiba at nagpasakay kasi nga sira-sira na rin yung kanyang stall niya. Ito sa'yo ito.